bigan ko, online, pati personal. Madami na akong nagiging kamag-anak. Tapos, yun na. Pagkatapos nun, tinawagan ako ulit para mag-audition sa PBB. Tapos, noon, nag-audition ako. Tapos, natanggap ako sa PBB. Tapos, ako naman, nung time na yun, sobrang saya ko. Kaya, gusto ko lang, ang goal ko lang talaga, mapasaya ko yung mga tao. Kaya, gagalingan ko talaga, tapos bibigay ko yung best ko. Kaya bago ako pumasok ng PBB, nag-search ako about kay Ate Maymay, kay Ate Maylay, kung ano yung mga ginagawa nila para mapasaya yung mga tao. Tapos, in-apply ko din sa sarili ko. Yun din yung may mga iba ding ginagawa sila Ate Maylay, tapos si Ate Maymay na ginawa ko din sa loob ng PBB. Kaya nung time na yun, pag ganun-ganon din yung mata ko, sobrang laki ng mata ko, diba? Tapos, inuuihan ko talaga yung, yung boses ko, lagi kong nilalakasan. Kasi feeling ko, yun yung nakakatawa. Ginawa ko lang talaga kung ano yung sa tingin ko na para mapapatawa ko yung mga tao. Tapos, nung paglabas ko ng PBB, hindi ko ina-expect, hindi ko inasahan na madaming palang, dismaya sa akin, madami akong naging basher. At tapos una kong pangbabash is yung OA. Siyempre nung time na yun, ngayon hindi naman na masyadong yung OA. Kapag sinabihin ka ng OA, parang okay lang. Pero kasi dati nung time na yun, hindi pa naman uso yung OA, di ba? Yung OA nung time na yun is ano lang siya, parang sobrang overacting. So, plastically, nanggagayak ka lang sa iba. Di ka naging ikaw, totoo sa sarili mo. Yes, aminin ko, hindi talaga ako totoo sa sarili ko nung time na yon. Nung unang pagpasok ko, yun talaga yung pinagsisihan ko. Kaya di ba, nung batch 1, pagkalabas namin, nagkaroon kami ng cellphone, yun, nabasa ko na yung lahat ng mga comments sa akin ng mga tao. Siyempre, nasaktan talaga ako kasi gusto ko lang naman magpasaya. Pero ginawa ko lang talaga yun para mapasaya ko to yung mga tao. Kasi yun din yung mga in-expect sa akin, di ba? Tapos, nung bumalik na kami ulit sa PBB, doon ko na pinakita kung sino talaga ako. Nung kasama ko na sila Kuya Yamyam, Ate Kiara, Kuya Pumi, nung nag-batch-backan na kami, doon na, yun na yung totoong ako. At ngayon na nakita nyo, ito na yung totoong ako. Grabe yung tanungan niya, no? Grabe, nakakaano talaga, parang issue. Okay, so, pero hindi naman siya issue, guys, kasi nung time na yun, sobrang immature ko lang talaga at batang-bata pa ako noon. Gusto ko lang talaga na, basta yun na yun. Tapos, ang masakit pa, in real life, meron ding, gumaganon-ganon talaga sa akin. Gumaganon-ganon, no? Pangit talaga yung dating. Basta pangit talaga yung ugali niya. Tapos, syempre, dun ko unang naranasan na, parang, ang hirap pala maging artista. Kasi kailangan mong maging strong, emotionally, mentally, spiritually. At syempre ako nung time na yun, yung alam ko lang naman is 1+1. Basta na yun. Pero mas masakit pala yung emotional kaysa physical. Doon ko siya na-realize. Kaya kapag may nakita ko mga artista, ang sinasabi ko lang sa utak ko, grabe, napaka-professional talaga nila. Napakagaling. Kasi hindi na sila natatalaban kung ano man yung sinasabi sa kanila. Kahit may basher sila, hindi sila pumapatol. Grabe talaga. Pero sa akin, sobrang sakit na. 'Di ba? Pero nung tumagal, nasanay na din ako sa mga sinasabi ng mga tao sa akin.